Arbel was a great man among the Anakims, and the land had rest from war. Let's pray. Heavenly Father, thanks so much for our new life that you've given to us today. Thank you, Lord, for our health. Dagiti masakit apo, sikat ti makamu nga mang-agas kanyada, and Mr. Jeriel, she's going to give birth. I hope she's going to do it tomorrow. And may you, God Lord, be with her until she will give birth. O God, and tatangag sapa, ada kami to give honor to you, God Lord, today as your people. And so the best way to honor you, God Lord, is to come to your word and study your word, O God, and educate ourselves, O Lord, with your principles, so that as your people, O God, we will live on this planet Earth, O God, Lord, in consonance, O God, Lord, with your will. And tatangag sapa, we have come to this 14th chapter of the book of Joshua, in which the name Caleb, O Lord, is the star in this chapter. We're going to determine, O God, Lord, this great man, one of the greatest men in the history of Israel during those moments, Lord, when they were conquering, O God, Lord, their own inheritance. And Caleb, O God, Lord, was one of the name, a household name during that time. And so today we are going to look at this chapter, because this chapter is wholly dedicated to the story of this great man. And kami apo anak mo ta, we are, O God Lord, striving to grow and to be blessed by you, Father. We are doing our best, O God Lord, to study the word so that we could be able to live up, O God, to our status as your people. And Father God, may you really, O God Lord, teach us. So this morning, I hope that this chapter we will find something here for each and every one. Kung magkaamon o dapay nga ng isalang tagsapa, sapay ka di o Diyos tag-isalangan ka, o dapay ti hangan na save ama. Kastaman ta kami anak mo, itutuloy na kami apo kumapanakulin. Please in Christ we pray. Amen. Amen. Agtinaw tayo. Okay, so pag tagsapa tayo, amin. Yaman tayo, awan di kwa, awan di bagyo. Amen. Magkarinuwaran. Tani, ay ako kasi kung mangyari di lubong na tayo, Tani World, hanggang ang Pilipinas. And nagano lagi nadadaw di Balbalay na, di party Davao. Naging churches na nadadaw di simbahan na. And we have a lot of casualties na gabon di 6.9 in the Richter scale. Sa Balimor, di bagyo nga nang dadadal, kanaging imulmula, kasi kanabang balay, di tatao. I hope nga that October kat dalawag kumain ka na December, amen? We are going to pray for our life this last quarter of the whole year. Balik tayo magayang kakapsat nga dito nga barungat, dito nga daan nga taon at magpapanan. Amen, we are on the first Sunday of October, ladies and gentlemen. And this month is the beginning of the end of this year. So, sa tungal may sa katisagsaganaan at pang Noche Buena. Amen? With our five. Yes, we are praying for that. Yeah, 19 December tayo, but of course, we are not unbelievers. Okay, but we also know how to be happy. We also want to be happy, itibiyag tayo. Tatang sapa, kasada tayo iti chapter 14 iti Joshua, that exactly nga adaan tayo iti 24 nga chapters na ito nga iti Joshua, so dapat iti sangapulo nga nabati. But, I am amazed as I study the Word of God every time, because dagiti record iti Bible, iti dagiti history kakapsat iti ngay Old Testament ket dagiti ngay dagiti makukulang nga story iti biag dagiti amaten pamati no kasano na nagbiag kas may sang anak ti Dios. Of course hanga Christian tinagan da idi, because Christianity only began in Christ. Anya nga tinagan tayo kadagiti believers in the Old Testament dagiti dagiti makukulang nga saints. Kat itata, dagiti religion na misinterpret at the saint, kano? Di amo na the saint natakat,
Tingin ang tao ni 16th century, 15th century nga dalakal tinarami na kiniapon sa kuno. Kat damot iti may isang grupo iti church kat pagbalin nga saint karon di nga tao. Saint because they do not really understand the Bible. Nang tikayat nga sa saint kakabsat kat agito digijay managbasol the sinners nga natin nagtida nga pinakawan ni Apo Diyos kat pinagbalin na isuna nga anak na. At same ti awag na idi, iga na natamon na nga agsapa. So na tayo, we are called saints. Na tayo naman in Kristo. Why is it? Because we were sinners, forgiven by God, and we were declared by God's forgiveness. Di ti awag by God's grace. Na napakawan tayo. Isong natamon, we are saints in the sense that we are forgiven. Iti mas pasok tayo. Isong nagbalita yung anak ni Apo. Amen? But in the Old Testament, dahil tinaganda tata, of course, in Mayan, dahil ito prophecy, the Old Testament, na adan to, may anak, na isulito muna ka December, may isang mag-isalakan na ni Kristo, in Mayan, ni Apostol Kristo, na tayo ni cross. At sino man nga mamati kanya na, ang balid na Christians, because the root word for Christians is Christ. Am I right? Once you are related to Christ, you become the follower of Christ. In one word, we call that Christians or Christ followers. Okay, so dito, ito mo ko na ngayon label tayo tatanga naman. But are we saints? Yes, sir. Yes, ma'am, because we are forgiven by God of our sins. Inawat ni Kristo mo yung salakan tayo. Yes, nagkaroon tayong sapa. You can become a Christian not by religion, but by receiving Christ as your Savior Lord. Masapol nga karoon ka ngayon, relasyon kini Kristo. Kat nung nagkaroon kang relasyon kini Kristo, ijay ka lang ang maawagan ng Christian. Alright, so dahil tayo iti makukunang meaning iti saints iti Old Testament. So, dahil iti history iti makukunang Joshua, specifically dahil chapter 14, kat may pagkap kini Caleb. Alright, ang kayo mismistake, ang kayo hanga Caleb dito, okay? Sa balik ti Caleb, tagkin kalutin diya Caleb, alright? Because English no data. Kasi nung napakadya Amerika, we don't call Caleb, kung nyo untang na kayo. Okay, so English word is Caleb. Caleb, the man who followed, or the man who followed the Lord with his whole heart. Okay, so, dahil di man tibin sa dinsante na tagagsapa. Anda, kakapsang kayo, iti may isang tao na tinaga na ito kay Caleb. At according, ito na reputation na naikarga ti Bible para kanya na nagmayat ti reputation na. Amuyo, kaya tayo magkaroon mo kayo tinapintas na reputation. Reputation ko diyan na pintas na pagkatao na indiyag mo dito na mo talaga. Lagi na tayo, tiawag tayo tatang di legacy nga binati na. Tayo mo na mati, hanti mo kayak nagkaroon tayo ti good legacy dito lubong. Kasi awan ngayon ti Salsalvina di jay. I don't want to become a hero like Jose Rizal. Because that is localized only in the Philippines. Awan niya handang amoy Hong Kong, handang amoy Kwan. Tatay mo na mati, kaya tayo agbyag dito lubong talaga para kiniapo Diyos. Amen po na? Because dahil tagamin nga klase reputation that I transcend dahil tayong gana ijimaw ko ng langit. So, datay ko namati, we are not already vying for a worldly renown. We do not vie for that one. We can never make it unless you are an athlete like Pacquiao. Already bulan ang mamuri ni Pacquiao. Because he's an athlete, but he's just that is 1 in a million, one in a trillion kind of thing. You can never make it if you're not what we call so-called a gifted person. And you know, all of us as human beings, there is one thing common. Iti pagkatao tayo, we like to hear stories of great men in the past. That's what makes us common. You know what, in this life, we want to hear such stories of feat that were done in the time of antiquity. We speak of many people who have blazed the trail of this life and that make a notable reputation in their life.
And so their names are listed in history books. And the greatest of men are listed in the Bible. You say, if you want to know how greatness is all about, if you want to know greatness, you come to the Bible, because the only book that gives us what we call the standard of greatness is no other than God Himself. If God will tell you that you are great, then you are great. So the Bible has this name, Caleb. So the interpretation ako na the man who followed God wholeheartedly. So dahito nga iti may isang in the Bible, we study the Bible and we can really understand and read few stories of this kind of feat in this Bible. A man who followed God with all his heart. So, duwa iti assignment ito tagsapa. Kaya kung ngayon na-ipris kanya yun, no, anya kahit nangasawan iti following God wholeheartedly. Anya iti kahit nangasawan di jay. Di jay magtentikitan. Ma-define tayo di jay nga panagbiag na sinurot ni Caleb iti ngay wholeheartedly apo by the way he had lived. So, iti panagbiag ni Caleb, dahil ito yung kastana nga ng follow kiniapo wholeheartedly. And if you are going, ladies and gentlemen, to check his life from the moment he started to live with God until his death, he is the most blessed. He is one of the most blessed man on earth who lived. Binibisyon ni Apo si Pedro because he followed God wholeheartedly. So natayo na mati, iti taray na ito nga mensahe na tagsama kanya tayo. As we grow, iti Christian life tayo. As we grow older, iti edad tayo ito na As we grow old, if there's one thing, a line, no, adaman ti may isang linya ti panagbiag, na nga very important nga makonsider tayo so that we could meditate on it. So, ito yung linya. A life that fully follow the Lord. Wholeheartedly. You know, I admire great men with talent. I really admire. I want to read their biographies. And there are indeed great men who did great things here on earth. You know, it might be in science, it might be in arts, you know, it might be on different, what we call the skills na ito ni Apo may isang tao. And we lack time in this life to pry on books, to look at, you know, what individual men who made history to get that. Kung hindi naman tayo kakabsat, nakita tayo nga awanan gayang iti nga libro. Ang nakapintasan na pantilukatan ng mga Biblia. Because right here in the Bible is the thumb mark of God. You know, I remember a certain hindi nga play nag-iubig na tayo. Yung panili, violin. And this violinist, we call him a violinist. He's a virtuoso, you know, virtuoso, kung ang nagamit dyan, a virtuoso in violin. And she's a girl. And so nag-arami na titarpunin. Ginaga na, tapos agkaroon iso na ngayon graduation, graduation ceremony. At DJ talent na, iti violin, i-display na, iti nga kasla concert. And so, tickets went on every day for how many months? Kat nabayanan amin yung ticket para iti presentation na rin yung violinist na rin. She's really a virtuoso. Iti mo ko na ngayong violin. Kaya nang pakanta na yung violin, anyaman ng kantang ipakantang, maalan na yung violin. She's really good. At that, and so, here come today. Iso na kakapsat kat adan this stage, and
thousands of people napuno ijay may sanga nagtakol nga doom ni karkada. It can accommodate at least 100,000 people. And then na full pack ni doom 100,000 na tao, and then ado pa yung tao ni luar mga siguro 50,000 so 150,000, and she was also put on TV so that she's live around the world, and millions upon millions of people were watching. This what we call graduation ceremony. Kung abuti na ganun yay. Basta dati kuan na niya rehearsal na ito nga she's going to play. So in play na di kanta na basta. So she played with all she can master in her violin instrument. Kung nagpintas na ala na perfect na kakasta ka sa the first kanta. And all the people in that doom stood up to their feet. And already television kat ang pupukaw na kastan. Nung napansin na, madayto yung violinist na nakudrup, tirupa na. Mawatay ito nakudrup, tirupa na. She was very sad. And so she got again another piece of her musical play. And she played again with all her talent. It played a word with perfection. DJ, makungkulamay na DJ nga piece of kanta. Kasi mo ito napasama, handa lang atin magdod at DJ audience na kastano din. Ako po na pa yung ato panakpagda. But again, her face didn't change. Hanggang tanga nag-change si Rupa na dito yung violinist. Very sad na tayo suna. Iso ko mas daw nagay TV reporter na apa yung kasjay. And then last na piece nan. In play na kasta with all her might. DJ ngay play na DJ. In hanang na nagtugawat, in takder na kastan. She focused on her violin, her hands, na play na kasta isunak na with all her might. At arubos tiling na kasta, manag-play. Hindi ko, idinalpas na DJ. Nakita na mo na nag-smile na ito yung pabalasitang. And so, idinalpas na DJ. Kat in-interview na, kunang da. Apay nga taan nga kuhan, iti first na play ko you did it with the surgical precision. That piece na kuhan, inayaya mo, you did it very well. So, but how is it that you were so lonely at that time? Kunang da. And you played again that second song with perfection, and nobody played that like you did. Why in the world that you were so sad even during that moment? And so, at the third, only when you stood up, you sweat all your sweat, and you played with all your might, that we noticed a little smile on your face. At sinong bata na kunan na, when I played that music, my teacher was not smiling to me. I played again with my might, in my teacher against face is dim. So I stood up and did all my best. In at last, when I see her, he smile. Just the time that I did smile. See? So, it's not when the people will stand and clap to you that their judgment is true and correct. Amen? It is only when your teacher who really knows music is the better judge of that certain thing. Kaslabot ng lito mo talaga. The people will stand on their feet and clap at you if God will not smile. That is what we call defeat. Isumay nga standard iti mo kuna nga good life is no other than God Himself. It is the Bible. Kat isumay tayo ayon to that. Isumay kuna tayo nga nuagis na palakpak na tulad mo talaga. Mga panpansinan din. Wala na, nakasaglaing ka, nagkuha ka. Alisto ka, you are good. Wala nakita. You dismiss that one. Because di kamayatan namang itong tika to praise that awan sa bali doon nga ni Apo Diyos. Amen? When God will praise you, that's the time you know that your life is really good. Healing what does a man. So, natagsapa with this small presentation, I would like to present to you the name Caleb. Amo yun ni Caleb mo nato introduce ko niya yung sa atin kita niya duwang angle kita nagtag na. So, my assignment to preach to you is what we call the
the man who followed the Lord with his whole heart. I would like, ladies and gentlemen, to explain to you, how did Philip follow God with his whole heart? How did he do that? You know, was there a certain, what we call, skill in him? Was there a certain magic that he did? Was there a key? Kasi kapag kayo ti conferences ka, the key to success, kung ako na, dakanong isusi ka, no? So, pangkat, ito di isusi ka. Was there a key for all of these things? There is no key. That's that. You see, ikikita yung lang takakapsat ka di jay, word di title to God. He holy, follow the Lord with all his heart. So, natagsa pa, dahil tati assignment ko, natagsa pa ka ngayon. Kaya tayo pa nga sulutan niya, Apo Diyos with all our hearts. Amen for that? Di dyan kamay ito na effect tayo. If you want to become renowned in this life, you begin with God. Ya Apo Diyos, ipakita ang tipanagyan. And to do that is to follow God with all our hearts. So let's begin now. So the question tayo, what kind of a man is he? What kind of a man is he who followed God wholeheartedly? What kind of a man is that? I remember, di may sama hero in Europe. He was a man. He was not educated, but he was what we call he was so faithful to his own country. He's a patriot. Mamadang iti awag na iti may isang country, the Europe, na iti mauna patriot. So he gathered men who will stand with him in carrying the flag of that country. Because the country, kasi the country na tanga kulkura po ng kwarta. Kung ano the country na makulkura po kwarta, awag ito, pakasat yun. And so there was a civil unrest during that moment. And so, dahil yung tao kauso ng tag-urnong ti 200, 300, 400, 1,000, 2,000, 5,000 na lalaki to wage war against the government because they're not really serving the country for good. They're they're siphoning the money of the country with themselves only. And so this patriot man gathered thousands to revolt against the government. And so the whole country waged war against him for how many months? And they lost the battle for every battle. And it went on 2 years in years. Hindi ko ang karoon iso na meeting kasi hindi mga panahon kat itingay city na kat nagdadakto ini. May sa Pilipinas, may sa mga province. So he called out all the generals, iti amin na cities, and they met together in one meeting. Kat kunan ng Kastadya King. What manner of man was he? Did you question the king? What manner of man was he? Because amin na battle na i-waits na kanya na maapak na. So kuna na what manner of man was he? Was he 7-10 foot tall? Kuna na kasta. What manner of man was he? So ngayon nga iti, mao ko na nga pagkataot na isang tao importante. Especially in winning a battle. Kastamot lang na ito direction to question ko, what manner of man was Caleb? Why in the world that he made his life in the reputation that he printed in this book is so great that all of us would murder our lives before him because of his greatness. And so let's take kita. What kind of a man is he who followed the Lord wholeheartedly? 2 things only. Kat agyaman na because hanga komplikado because itigin assignment ko kat kita belum kas ano nga anya nga talaga wholehearted na ito kung kuna question ko iti. Anya pa tikastak na mga hadal dito anya pa iti wholehearted din. When I began to look at the chapters that 15 lang ang verses so kunak na simple lang gayam iti mo kunak na a man who followed God wholeheartedly. And when I studied carefully nakita ka duwalang gayam kausap iti ngay definition iti mo kunak nga following God wholeheartedly. So adalang ti duwa ka banag na maadal tayo kanya na. So number 1 na nagdagos. Iti may isang tao who followed God wholeheartedly. Number 1 is a man of consistency.
Dahil tati may sa kakausap kay nga definition, with the character, iti a man who followed God wholehearted. Amo di whole, o na di whole pie kag buong-buong. No na ikatan ti 1/8 hanga whole pie diyan. No wholehearted ko na buong-buong nga puso. Nung simple na tayo sa ating maawatan, di kahit nasan ti buong-buong nga puso, right? But we need to come to this term and define it. You know what? In our terms, something that could be illustrated to our level, because a wholehearted thing can never be understood without coming to this definition. Iso nga ti definition ti may sa iti kayat nga saon na iti a man who followed God wholeheartedly is a man with consistency. A man with consistency. Tayo kada-adalan na ito. Okay, so let's read. I'll read the verse number 6 ng Talos because DJ kami 1 to 5 katayta DJ na ito dan nga iti mangkulang tawid ti may sa kamay sa. Iti kuang adamo to ni Caleb in kana di last na verse. Also that study to ni Caleb wala ito kulang tayo. Kulang kami ni Caleb himself. Joshua kunan na, you know it, by our hearing during the time of Moses when he was living, that he told us that God will bless us because of our faithfulness to God. You know, kunana, kat adapta ta nga umay ka because ikaw ka na po nga leader. And I am telling you now, with you know what, the witness of God, that I followed God wholeheartedly. Hindi ko in-expound na kastan, di mo kunangay na wholehearted ka pa ng surta kiniapo. Kat the word na ma-define to rita, consistency. Okay, so let's read from verse number 6 nga pababa. So, ang dati duwa nito yung puntos to yung ma-explain consistency. Number 1, he was a former faithful spy. Pasahan tayo ko di. Una na verse number 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses the man of God concerning me and thee in Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me to Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in my heart. So that the definition just wholeheartedly. I gave my report according to my whole heart. Kung na nakastan. So the first na pang ikasat tayo mag-awat iti wholehearted na nang surot na kini Apo Diyos, he was a former faithful spy. Okay, so the first na nagrugian na. And don't you know that iti ngay that in verse 6 kunan na, then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, in Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite. Apay nga naikalkali tiya tatang na ito eh. Kung nagapumot na ito si Joshua, tinaga na kang Caleb. Don't you know that Caleb was not a Jew by birth? Because son of Kenizzite ko na ito eh. Kadua, itina-research ko nga nagapuan ni Joshua nga ito eh. Ni Caleb. Ni Caleb ko lang di may sangay nagapukin ni Edom. Dito yung Edomite. Kat amo to yung ni Edom. Am I right? Titatangda ni Edom kat ni Esau. Kat ni Esau, kasingin ni Isaac. Kasingin ni Jacob. Tani Isaac kat dilmakay mo, am I right? At may sa anak na nga. Idirumbar ka kat duwa. Kat idirumbar di may sa kastan. Reddish isuna. Isugay ito ni Esau. Kat hindi ko ni Adamo ng ada nakita na masaka. Nakita na masaka na. Hindi rumbar na kastan ni Esau. Ada ti ima nga nakita na pinuputana di kami kanawan masaka ni Esau. Hindi ruwar nakitilat dahil ito yung ni Jacob. Iso nga pinanaganan ni Jacob nga supplanter. Because hindi kaya madada di unag agapadan. Una nga kastan ni Esau. Siyak, yung unang rumbar siyak, una ni Jacob. Siyak, una ni Esau. Mamati ka dyan, na kayo manos. Hindi ko hanggat kapunta na piksa nga kasta kakapsat ni Esau, iso na trinungwar. Ngong hanmot na agpalugi ni Jacob. So, ino, guna na mo tayo sa kanamot Iso nga ti aw na kanya na supplanter.
Katanya tinapasama kasta, DJ pagkatao ni Jacob nga supplanter, hindi ka baby na. In-apply na rin ta isuna, ingana dilin makay. Kini imagine that. Tani gamin isaw ka ni Jacob, ay na rin ito mamas boy. Ni isaw mo kat papas boy. Kat amoy mo ito na ti papas boy kat, ti kaya ni tatang na hindi kat DJ nga hunter. So what aramidan ng kasta ni isaw, maban kasta hunting. Tapos ilutuan ang kasta ni tatang na. Mani Isaac, kayat mo ti Isaac mo, ha? Kat ni Jacob mo na ito eh. Kapag nakita na nga sekundary ng iso naging tatang na, ni mama na what? All plancha mo, ang lampasa mo, ang laba. Kasi dito namin na. So, nagbalik nga mamas girl ni Isaw. Ani Jacob, may panahon nga matayan ni tatang na. Kat iti kultura, iti hudyo kapsat kat, masapul nga ito na, iti blessing na kaling anak. Kat iti mo ko na kultura, iti hudyo, no inuuna ka, ang dubli, titawid mo. Iti naamuan, siyempre, ang asawa na ho niya. Narabi kat natulog na, kinibagat na, kat kuna na nga, awan, nabigat kat itod konti ba, nakapsuta kon. Masapul nga itod konti, benisyon, kat kuna nga ni asawa na, adi pa ni Jacob ti pangitulab iti blessing. Ay hana ko na ni Isaw ti pangitulab. Iti naamuan kasta ni asawa na ni Isaw gaan ti pangitulab ti double portion inayabanid anak na nga supplanter. Kat kuna na nga ni tatang mo kung ito na ti blessingan kini manong mo. Kat hana kuna na kasta siguro ni Jacob. Siya ati ka na ti double blessing. O, anyang mo, taramidok, nagplano daw mga latikalding, kuna na. Kung mga lakay lutot na, nag-alamot ni Jacob ti kalding, gilutot na, kinartik-artip na. Sa ito nag-alat ni Bado ni Isaw nga, agat forest, in pabaro na kanya nakakausap. Kat ang amin nga atake ni Isaw, intod na amin kini Jacob, ni tatang nabulag iti han nga malitermin no sino ti Jacob kung Isaw. Santo na pinag-ala iti mo ko ng kalding nga di kamayatan ng katabaan pinartina. At inala na di mo ko ng kamayatan nga paborito ni tatang na iti may isa nga malukong nga nagdakol. Nagtuktok isuna kat ko na nga tatang ko na. Hindi ko nga tangog ni tatang na nga tiboses na kat ni Jacob. Anak ko na talabulag ko ron. Sika kayang. Anya ti problema. Ay, anya ti masapol mo. Ay, nalpasan. Dito yung bagam kanyang aparat hunting. Linungtukon. Nagigtod ka nagdagos ni tatang ko na niya. Nagpit mo tanting kas naman naghunting kita. Wala tani apunus intid na nga nagdagos ni na parang arat na hunting ko nagdagos. Namati nga nagdagos si tatang na. Hindi ko ano kastan ko na di panunod na. Apay dito yung natibons na ni Jacob. Nung kuna na iso na kalon ni Isaw. Umasilig ka man anak dito eh. Kuna na, talit na. Kasi ni Mama's Boy kat plain lang iso na. Awat tirugto ti ima na. Nung Isaw, hunter. Tapos siguro ti kapapagnana, nabarbunan di ima na. Kat inagunana, di ngay tugod ni anak na. Andamot ti barbun na. Hinarigap na di ima na kat. Andamot ti barbun na. Sana arako pa nakmanak ko na. Inarako na agad kalding agpaiso. Agad kalding. Agpaiso mo na ito yung anak ko man ni Isaw ko na. Inma ko na di ima na kakapsat ng astan. Kat kuna na iti blessing mo kat mamindua. Kat ni aning mo ikapsat mo kuna na ag-serve king ka. Hindi nga kastan inbaba na kastan ito na iti blessing ko na. Nalpas na pinaka na itatang na rinumuan. Hindi mo ito na kuna na kini anak na ala apet si prato ta ipat mo diyan ni mamang ta inawa na. Apagpugaw na at pupupuk. Sinugahan beta ko na. Siyak ni Isaw. Olak, alburudun na kay. Isaw, ko na nakastan, nagtigal-gal. Hindi ko nga, pinalukat ni Ruangan kat, abay ko na kamano, sino din may tatay? Sino din may tatay nga ng pakanmanyak na kaang-awon mo? Ala, naawa na amuan dan. Manisdigayan, kapsat na may inuudi. Itinangpakan na niya na ka ng alay blessing.
Iso nga babon, iti nga experience ko pinalaganan na nga talaga ni Jacob nga supplanter, tigat so ni inagaw na, diyan nga blessing. Pagsamit ni Esau, kunan na, may sa aya ama, ti blessing mo. Maawan ba, tinandong mga blessing, itin mo kanya, intin mo ba amin yung kabsat ko? Kunan na. At kunan na kasta, amin nga arabi ng ima mabindisyonan, nung aksulbi ka, ni Jacob. Mani po na di ka kamsat na ito. Di talaga kapaanda. Ang problema niya, ingga na tatangag sapa. Agap apa na lagta. Kung iti nga ipagtyak na history ni Esau, isulat ito Arabo nga dito. Nagita ti Arab nations, nagita na ito kapututan ni Esau. That's what I believe. And they are fighting Israel. Takalpas na lang ni Bubak in 1965, am I right? The 6-day war makukunan at nangabak ng Israel against the 6 Arab powerful state. So di nga kung susuplanter so ni Jacob mula ito ni Jacob mula ito ay ni Esau mula ito nag-anak ti ano ni Esau. Tagtatan isumutan na ito ti anak na ni Caleb mula ito. Okay, so may nga kunan di may isang scholar kat Gentile ni Caleb because he is the son of Kennesaite. Nubhaan nga Gentile original na because kadaraan ni Jacob at ang ito. He is also a Jew. Kasi kabsat na nga talaga, kasingin pa nga kabsat. Kasingin nga talaga. Nagyanda, iti may isang di sinapupunan ni Mama na nga may sa kabsat. So, isumay nga itinagan nga Caleb kakabsat iti mag-time ni Joshua nag-arise mat ni Caleb mo ito. Itipang patiyak kay nga hangay nga pinanawan ni Apo Diyos ni Esau. Regardless, iti nga nangyari. Iti nga min blessing na mo, may sa nga talaga. Hanggang mabalin ito na tinuwa. Ni Jacob nga talaga tayo ka na ni Esau mo ang ala nung napangkin ni Jacob. Iti blessing mo ni Esau tata dahil siya anak na matkat nagbiag na gadli. May sa ni Caleb na ito. Alright? Kagkuran di Bible, iti may ni Caleb bakastan at papanda di promised land. At ito ito istorya So, the first na makita ito a former faithful spy. So, di kastada, nag-awa lang ito sa kagaysa, na malalaki, ito may isang tribe. So, they counted by maybe 20 million. Kat ipalagay ito yung 1 million malalaki. Ipalagay ito yung 20 million na di jay. Ada siguro 3 million na lalaki jay. Nga magapo ka ng 12 tribes. Mamhan mabalin apa nag 3 million na apa ng spy. So, bawat tribe, may isa ti lalaki nga representative. So, sa kagaysa nga lalaki, ti may isa nga tribe. So, napanda ka kapsat iti promised land. Katamo yung na-discover na. Na-discover na nakita na kay mao ko na plantation iti grapevine, dagiti ko. DJ water, iti waterland, ayun, grabe, it was really a land of milk and honey because alati water system nga adat tayo. Naglinis si karayan nga mainom, nga apan di anti nga ayan ti vegetation, di anti flower, and then dagiti grapes kag kasla nga sanja ti kadakol na. Magdawak no apay nga tatakot haan nga kasla nga sanja kadakol na. Mayat ko man ti grapes kasla nga sanja niya. Kasla nga sandat kadakol ni grapes kasi di may sa cluster lang kat unang di Bible kat duwa kanu nga malalaki nga one of two kadagit word tinang awit di may sa cluster lang. Kat di one cluster ta kat bitbitog ti finger mo ikas tang di cluster nga sa pulokon ka na finger lang ti duwa. But during time of Joshua may sa lang cluster duwa nga 6 foot na lalaki makawit. So it must be nga kasla nga sandat kadakol na ini. No man ko na istismisya ka sa kalang sanjakan ko. Kasi lang ti pangari ko because apay nga duwa nga lalaki mga utimisang cluster. Okay. Nung ti problema, nakita na nga, cities nga, it was well developed. Ada ti world's amin nga kwan, dali great cities ka, world cities nga naggangato kawsat, iti nga world da. And then, iti umalay at da, iti world city terapi, naganupit siya yan. Nagdadanak ko da. Kung ti description pa, dali kwan, kaslada ka nung
budon, isang one na nagito yung soldado. O sobra mo di nga exaggeration, naman. Ang dapat di budon nga makita tayo, ori nagay piwi na tanga among tayo mga tao, piwi gan English, di ko niya. O pagpit na tao. Kanya kaniti ko, tiawag kita tayo. Ha? Unano, niya pwede. Ha? Kung nagbabasit, kot-kot, may pelang hanggang budon. Kung amoy iti shortcut na diyan, daging isang apulo kat nag-report na itimadi. Nag-report na itimadi, according iti na ito ya. Una nakasta. So, tayo ko di kitang di ko na. Mapat tayo ko di kitang di bamanan ito na. The first dito kat, a former faithful spy. So, the verse number 7, read in verse number 7. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me to Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in mine heart. Dahil isang Apollo, napatakrutan ka kasi giant tinagita na jay. Ngon ni Caleb kini Joshua, dahil ti mo ko nga gentle na kunada kini Joshua. Sa bali sumay nga datayo niya dito nutpol na tao, dipindi kaya di pa kita tayo. Kasi di negative na por ada ganito ti mo ko nga negative na tao. Ang dapat naging positive na tao. Katag di negative na tao niya, itinakita na kundi di giant. Si giant tinakita niya sa Apollo. Nung dali mo duduwa nga positive ti panunod na, tinakita na katag di grapes, dali di ngay tanong nga water system katag pintas di. It was really a land of milk and honey. Apay nga tanong, haan nga kwa niya, haan nga di matak, ayan na niya, nudi kan ije pa nagtalog kini Apo Diyos. Kasi di kunan kami ng kasta ni Caleb dito nga, according to my heart kunan na, dinagsuna kakamsat di promise ni Apo Diyos, na ito na kini Moses, na in-relay ni Moses kanya na. Because akpay ka nga, pinarubot, nag-ito kakamsat ni spy, kat nag-preach nga kasta ni Moses. Kunan na, makakita ka di giant ita, kun world kasi cities. Ngam tikitaan yung kumadita, kundi jay mapanante mo lugar, di kinapintas na. Iso majik iti kunan ni Caleb ang kasta nga, I followed the Lord with all my heart kunan na, he took the word of Joshua as a gospel, as the word of God. So di jay ngay makukulang kayo na di jay nga, he took the word of God with his whole heart, at pinati na jay baka ni Apo, kini Moses, na i-relay na kanya da, against the giant na nakita na because ang amin na gitituwal na gitut na talaga, hindi makita da, the old nga 12 foot, tika nga ito na, talaga giant na gito na. Iso nga, di army na nga, nagdadadakpol nga tao mo talaga, they were giants. At dati may isang part iti Africa ngay nga, nagdadadakpol na nga talaga, nakita. Nagiging babae kat 5'9 na kat, I'm small, kuna lang kat babae niya, 5'9 na. Tati height ng ilalaki, 7, 6, 7, 6, 8. Some part of Africa, uray Russians na naging elite na sa Russians, they are also big. Germans, katang-tang. Americans, dato ito yung Pilipinas, ang mga mo noapay nga, bumatit tayo. Noapay yung basit. They were really giants there. Nung dati ko na nga, I came with the news with my whole heart ko na, tibinin na kamsatiin niya, pinati ni Caleb, the word ni Apo, na initan na kini Moses. Okay, so the first na makikita tayo. So, at dati mo, iti first na trabaho na, he surfaced in the history of Israel as a former faithful spy. So, amo yung kamsat, iti dati mo namati, iti kayat na sa ungay, iti holy follow the Lord, at dati pagrugian. At dati pagrugian may nga, Christian life mo, iti-church niya Apo Diyos. Kung ang aming ito, agad nagrugian tayo. Di tayo manabaptize ka, di tayo managi-ministry, di tayo kakusap, iti nagrugian. Kung tibining na, di you wholly follow the Lord, number 1, consistency. Ang painatang consistency, ito yung pasaan. Verse 40, verse 7, kita niya, 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. 40 years was he. Katitawunan, kakabsat diin, bagano na ito'y nasao kini Joshua.
is 85. So, manong nga taon may tinagsalbihan na? 45 years. Di jay meaning ti mo ko na nga consistency. Isong church members, sakto mo bilangan di uban tayo. Amen? Hindi di natin nangipon tayo. Taon, di bilangan tayo. Kung tata, hanak pa yung naabot di 45 years kung ni Joshua. I am 36 years old as a Christian. But as a Christian, I became a pastor at the age of 24. So I'm only a pastor for about 26 years. So I'm still, how many years? Ayos. Dakol pa eh. 20 years pa eh. Sakto maabot ni 45 years. Kata isumay nga Christians, kahit ko maawang ti kayat na nga sa ti holy follow the Lord. It takes us decades. 45 years. Dijay ti mo ko na consistency. So, number 1, a faithful spy, a former faithful spy. Iti meaning the consistency. Number 2 ang tagitan. Handang consistent iso na because na-prove na sarili na for 45 years na faithful kini Apo Diyos. 45 years ha. Number 2, B. Bumaba ka, ano ito eh. Iti B, that no record of him with those rebelled against God. Dito number 2. Awan nga iti record na nga salamuha isuna kadagiti mo ko ng rebellious. Basahan tayo ko dito verse 8 and 9. Let's read verse 89. Kula na. Do you have your Bibles with you? Kula na verse 89. Ay, ito yung sango kayo. Kita yung sango na nyo magkita. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly follow the Lord my God. And Moses sware on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. So look at that. Awan ti record kakabsat ngay nga isuna kag nag-enjoy kanin di mo ko lang ngay nga rebellious na tao. Iso nga ti meaning ngay ti wholly follow the Lord, ma-prove mo kumati at least 45 years. I'm not telling you, hanga literally, tiket mo sa uwan, di 45 years ni Caleb, inarami na di. Iso nga masapol nga manong nga dekada mo at ma-prove tayo, tapos na maibaga tayo, wholly follow the Lord. Actually, lifetime, kanya tayo sa sapat di application di ay. Kung number 2, awan nga iti-record na, nga nagki-biyag suna ka na di unfaithful kini Apo. So, Christians, masapol kumamawatan yung iti maungunang ngayon holy following God, it takes consistency. Tapos maipagangasikat at you holy follow God. Number 2, your name is not named among those who quitted serving the Lord. Hanggang kumama, inayong nagnagan na nag-quit na nagsubit ni Apo. Because that is not holy following the Lord. Okay, so dahil tikuha ang definition na ito eh. Holy following the Lord. Ang nga word niya mo nun? Consistency. Naglagay ito niya because that's the way Joshua or Caleb defined holy following God. Consistent isuna. Tibiyag na. Number 2, and lastly, doon lang na ito. Number 2, the man of vision. The man of vision. Look at that. Dua mo na explanation tayo to the man of vision. Number 1, he confessed his strength unabated. The man of vision. Let's read. Kuna to, and now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, this 45 years. So look at that, 45 years. Even since the Lord spake his word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 45 years old. Oh my boy. 85 years old serving God still. At the age of 85 is still strong. Look at verse 11. As yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in.
Ano yung first day ngay? He confessed his strength unabated. At days of 85, kung nakastan, DJ, kabigsak, edi 80 yan. Iso po lang sa kabigsak tatanga, 85 ba? Iti Tagalog na dikat, iti Tagalog na diya. Kalabaw lang ang tumatanda. Iti Tagalog na diya. Iti Tagalog dikat, kalabaw lang ang tumatanda. Iso mo na tayo na mati, awan kanya, awang pa lang kanya, di babatat nga nakaservi, iti 45 years kanya. Isihan kayo umat, o big kayo pa, isakto may pastor, imununa ko na kayo. 36 years already in the service. You see? Because iti kami makungkulangan na holy following the Lord. Masapol nga na division mo. Amoy ba nga nabasak na iti kabakutan na pinmasa ti Bart ang tanga 2025 at 74 years old? Nabasa iti taga Baguio niya. O iyo ko lang at sublihan sa tilus ko muna kata agaso na 74 nakapasa. Sino pa yung itimatika niya na 74 na din yung taon. Nung siguro nagtatrabaho siguro iso na nga iti abogado nga para type lang and then ag-take makasiguro siyempre no kasi yung tarami din magiging legal works niya may memorize mo. Siyempre, tatay ko na, yes, manunga taon na, ang tatrabaho niya, pag-exama ka pa. Hindi nag-exama, masak. Na memorize na din dyan. Kasama na ni pastor dyan eh. Ni pastor dyan, kat theology talpas na eh. Kat education, inala ng 6 months. Eh di ko, kat pinagsuro, nagsuro ka, unak, nagsuro. 2 years na nagsuro niya, na-memorize na, nag-i basic education. One hit na nakapasa na daw sa education. Ano pa inabak na nag 4 years nga, nag 4 years education. So may nga di pa nagsuro kung important pinita nga ma-lift up nga DJ ko nga, DJ nga memory. 74 years old, di bakit nga nakapasa ti abogada? So abogada ito, taga-bagay di. Ang kulang amo nun niya di balay na tapang na kumay, congratulations na niya. So nga di pa nagsalbi, kiniapit os, awan di pinakatan, amen? Pag-iamo lang, tahan nga nabainan, di nga, bagay tahan nga pinabainan nga, lula, pa nga, dakat ito nga par. Ang bagay dita, very, okay, sunod. Tiawag ito dita, a man in a woman of vision. So, man ako yung kapag dito yung tawag di 15 at pangatokos na kanya. Saan kayo baga na lakay kong bakat tayo, amen? Kalabaw lang ang tumatanda. Ang ambition tayo pa for the Lord. Am I right? We are going to envision things. What was it? Why is it? Because that's what life is all about. The moment we rest from all our thinking, that's the moment we're going to get old immediately. I am so happy in America because the bagger na ijay nga 8 years old, 9 years old, at babag na sa itungsan nga. Namoy naging bagger ijay. Gumatang at tagabag. Dito bagyo, nagpapigsa ka lalaki, di bagger ijay. But when you go to the States, lalakay ka mapapag. Apay nga ta, kasi ti confession da, aslangan nung nagsardung da, trabaho patay da. Agpaiso di niya eh. Ang kakanyang trabaho 1 year, nga mamatulog ka lang, kaslangan lugan na nga, di tornilyo na kat hanggang kurin, gusto na pa, aglati. So you need to walk and exercise and live long. So we who are 50s and above, we are still young, ladies and gentlemen. So like 85 years old, he is a man of vision. He is a man of vision. He confessed that his strength is still in him. Alright, so awan ko malituti. Pastor, akantan gayang takwa. Awan tingipon ko na tinag-amin. I-answer ko dito. Nang kanyang klinik, ikan nakatingipon. Makumpleto mo tingipon tayo. So, number 1, he confessed his strength unabated. And lastly, ito yan, he proclaimed, letter P nga 2. He proclaimed his desire to conquer still. Verse 12. Kita nyo kayo verse 12 ng pababa. Una na. Now therefore, Joshua, give me this mountain. At the age of 85, he will go and conquer again. Give me this mountain, whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in the day how the Anakims were there, and that the cities were great in fence. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive it out, as the Lord said. Are you grabe? He proclaimed his desire to conquer still. Are you grabe nga, the vision na? Amoy tinapanan na gubatan.
Dagi jay kinabutong ti 10 spies. Kasi ako nga amo na apay abat dagi jay weak nga kwan isulti kinang kangkurda. Ang tapay lang ti adayo nga nagpipintas na city ngayon that they were their spot in that promised land was so great kasi simply no giant ka jay kapintasan ka lang. But normally dagi kapintasan hindi ka dagi ka adayo na. Uray mo tatay dagi to hotel di ka nga kwan isulti panginaan eh. Dada ti view na. So gabuta giant da di conquered di ngay nagpapintas nga ada di bantay ada view na. Am I right? And so in last na di jay kat division ni Joshua ikangkol na di jay at the age of 85. Kasi tinangyari ni jay dali jay 10 tribes niya nga nagnegatibo da sanda nga nakapan di promise lang dali jay natay da gitala. Doon walang tinakasulot ni Caleb kini Joshua nga daytoy nga ada dito libro mo daytoy. Kat ti blessing intag ni Moses kini Caleb kini Joshua. Di jay mabandakan ti sakam Caleb baging wala na. Kasi siyempre ni Caleb ti kahit nga bandakan dali jay kapintasan ng lugar the best of the best. Kat ti giant na lugar. At the age of 85 he had a vision to conquer that. Anya napasamak ngay wala ni Moses the Lord be with you kuna na. So ginather na dyan anak ng by hundreds of thousands of kaya ti tribe ni Judah hindi hundreds of thousands. They went to Hebron, they attacked it, and they owned that place. Iso nga yung Tibet, ito na po tinagkakamsan. Agupay di marami ng Tibet kayo actually. Agupay. Iso nga na kayong tatrabaho at gobyerno para kararan tayo. Hindi eskwela kang training. Because hanggang ka lang dita. Na-challenge sa kapilmit ko ngayon, ang asok 85 taon na. But I'm also 50 plus, 50 exactly. And if God will give me 35 more years to become 85, 35 years is a long time, am I right? Iso nga dahil din may isang nang-challenge niya na charity, we need to really work. We need to really own this place. We need to really do something about it. And here, wholeheartedly, he followed God. Nangyari ito duwang na ito. Number 1, a man of consistency. So, Christians, church, nangyari ito sa yan. Please be consistent kuma. Iti-prayer tayo. Iti-plano tayo. Awan kumakanya, hindi mo umawin no, aksat sagot. Kasi no kunan tayo fully following God, kunan na consistency for 45 years. And I am showing you how to be consistent. There are times when the prayer meeting, may sak. Naminduwa nga may sak. Kandagi ti lalaki, nakarawa na awan pa 2 years ito lang. Awan pa 3 years lang. But you see, I understand what consistency is all about. I understand what vision is all about. There is something that we can do it. There is something that we must do in this life. No, kailangan ti mo ko ng consistency day. Kasi no, awan ti consistency, awan ti mangyari. Alright, we must be consistent. A former spy at the ministry, be faithful to your ministry. But they target ba ito 45 years? Amo nga target ba ito 5 years? Amo nga dagdagan dito emotions mo. You're going to do your job. You see, you're going to do your ministry. And no record of him na adda ka ng backsliders. But at record tayo, pati siya, nag-backslide ako today. Unang ti Revelation 5, tumakter ka, nung yan isang paang ko na in begin again there. Very simple lang di all of us have one. Manulang di kasto ng consistent kalima for 3 years na angkat. For me, as a pastor, I nag-backslide ako. Nagsakbayan ka nagpastor ha. Namana ka nag-backslide pastor. Before nagpastor, ang backslide ko yun na parang Manila, trabaho dyan. Until na nagkwak, diretso ako. And I want to die being a preacher of God. But I experienced itiwaw na backsliding when I was a member like you. Kasi nung, dahil ito awan ko ma, no, at daman, tinailawanan tayo nagkuhan, get on your feet again, soldier. And come back to the ministry. So, no record. And number 2, and lastly, the man of vision, he confessed his strength unabated. Sabi ko matahantay may na kumakoy. And then lastly, he proclaimed his desire to conquer still. So, Christians, adupay,
amuyo ti may nga vision tayo na apay nga. One, hanga di naman simbahan tayo, hanga di vision tayo. Sa tayo kahit ano ka pang nung matatao, di vision tayo. We don't like that thousands will go to hell. At least kung maadangay, di ba itag tayo nga may nga friend tayo, kapsan tayo, kasisik di church. Because no gali Almighty, panumpalan ka, sikat ituruda. Apay nga pa kayo karat, handak pa lang, handak man lang, awis story na. Parang inahastos na yung talong, you need to do it more than that. If you need 100 times to invite her and him, do it. Nung nalpas ka 100, 200 man. Nung nalpas ka 200, 1,000 man. As long as we live, we invite them. As long as we have the opportunity, we're going to get them. Why is it? Because consistency will pay. Isang matiles, wala natin na consistency pays. Masapol nga dati consistency tayo. And then, dati mo ko nga vision tayo. So mga tatagsapa, no di vision tayo, kat naawat kanya tayo, i-renew dito tatagsapa. No di consistency tayo, kung tapugsak, isulpo dito tatagsapa. Amen? I-ay tayo mong kinapsong agkarag tayo mong aming tatagsapa. So we pray and tell the Lord that we must be consistent, as well as we will tell God that we must have a vision for God. Shall we pray? Manaydayo nga Diyos niya po. Yamalin ni Amat at nalagi. Alangan ni Joshua amin na ito dati Bible na nagnagan. They were so faithful to till their death. And dapat naging ay crucified like Peter was crucified upside down. In the Old Testament, there was a man who is reputed as a Gentile. He doesn't belong to the Jewish blood by promise, although by creation of the Lord he is a Jew, the half brother, the twin brother of Jacob. But his name stands out amongst the tribe. He came and he became a part of Judah. So ni Caleb apo na-integrate isuna as a belonging to the tribe of Judah. Kat apo, I salute him in my life as a man who wholeheartedly followed God and hangan naligat amat ibang awat ti wholehearted na panang-follow kini apo. Lord, nagiti lalaki dito sa katwa. Nagiti amin na members si Peter's apo. Kailangan ni amin ti mangsul with the wholeheartedly. Tatlo ko namin ng wholehearted apo. At dati consistency jay. Di jay ti pinaka importante nga meaning ti wholeheartedly. Hanggang pasagad-sagad kaputi anyaman nga nasun apo no di kat kadanga di jay wholehearted nga we do things because of you, not because of the church, not because of anyone else, but because of you. There must be consistency in it. And he did it for 45 years. Even at old age, now he's 85 years old. There's consistency in him. And he began as a spy. He was not related to any violence. He was not named among those rebellious